Marinig kayo. Marinig kayo. Good morning po. Pag-usapan natin ngayon ay yung patuloy ko ng pagsisiwalat, expose patungkol sa mga Tulfo Brothers. Ngayon naman ang pag-usapan natin ay yung STL. Ano bang STL? Small Town Lottery. Pero mula ngayon, tatawagin na natin yan na uh, huweting ng PCSO. Small Town Lottery. Ang pagkakaiba na sa dating huweting, yung dating huweting, ang bulahan yan hanggang 27 numbers. Ngayon, sa ngayon, ginawa lang 1 to 40 numbers. So, mas dumami ang probability. So, ngayon sa wedding, dati sa 1 to 27 na bula, ang bula niyan, bubunot una, isa. So, pag kinuwenta mo, unang pagbunot mo, ilan ba ang choices mo? 27. So, tuturuan ko kayo kung paano mag-compute ng probabilities, ha. So, pag una mo pabunot, 27 numbers. Sa pangalawang pagbunot, ilan ba natira? 26. So, ang pag-compute ng probability, 27 times 26. So, 27 times 26. 702. 702 na combinations. Ulit natin. So, 27 ang unang bunot. 27 choices, ibig sabihin. Pagka nakuha mo na, pangalawang bunot ka, kasi hindi mo na ibabalik, 26 choices ka na lang. So, times 26. Factorial ang tawag nito. 702 combinations. Ngayon, ginawa nilang 40. Subukan natin ang 40 ngayon. Ano naman ang 40, ang combinations? So, sa unang bunot mo, may 40 choices ka, pagpilian. So, 40, pangalawang bunot mo, 39 na lang. So, 39. 1,560. More than double. So, ibig sabihin, kumita ng mas doble ang STL ng waiting ng PCSO sa ngayon, kumpara mo sa waiting na traditional na hanggang 27 numbers lang. At ito po ang ating ang katotohanan sa likod po nito ay ginagago lamang tayo ng ating sistema. Pumayag ang ating pamahalaan na magkaroon ng STL. At niloloko ng ating mamamayan yung sarili ng mga mamayan natin, mga gobyerno natin, niloloko natin ang sarili natin. Bakit po? Para ang kaisipan, para kung bakit mag-STL, i-recognize na legal ng PCSO ngayon ang huweting. Pangalanan na ngayon ng STL, Small Town Lottery. Pero ang katotohanan ng buhay ay hindi po nagsunod ang minimithi. Ang minimithi na makunan ng buwis ang payagan ang pagpapabula sa waiting, basta makuha lang ang buwis na mabibigay sa kaban ng bayan sa PCSO. So anong nangyari? Ang katotohanan po ay niluloko ng mga taong binigyan ng karapatan na magpatakbo ng STL sa bawat probinsya na marami silang discretion na magagawa na pwede nilang dayain ang PCSO mismo. So ngayon, pag-usapan po natin ang PCSO dyan sa Pangasinan. Alam naman siguro ng tao dyan na nakikinig ngayon kung sino ang tinutukoy ko na may control sa Pangasinan na STL. Siguro banggitin ko na kasi on record naman ito sa PCSO kung sino ang binigyan ng PCSO ng prangkisa para sa STL sa Pangasinan. Pag-usapan natin ang Pangasinan. Sa Pangasinan, si Cesar Kembao ang may hawak ng prangkisa. Cesar Kembao, siya yung dati, hanggang sa ngayon, siya yung ulo ng Stratcom, yung nangontrata sa gobyerno ng mga computer systems kasama sa LTO na binabayaran siya ng LTO at actually pati NBI nangontrata din siya ng Stratcom mag-provide siya ng computer systems. Para halimbawa, pagbibigay ng lisensya sa mga drivers na nag-apply sa LTO, sa kanya dati yon ang hawak ng Stratcom. So,
Ngayon, ang mangyari, hawak niya, siya ngayon ang nagpapatakbo ng lahat ng STL diyan sa Pangasinan. Siya po si Cesar Kiambao ay asawa ni Ninya Kiambao na mayor ng bayan ng Bayambang sa Pangasinan. Nalulungkot ako kasi yung pamilya Centino namin, diyan ang galing sa Bayambang. Okay? So ngayon, ang kinikita na aktual sa Bayambang, hindi sa Bayambang, sa buong Pangasinan, 1 bilyon po ang aktual na kinikita sa tayaan sa isang buwan. Kung 1 bilyon yan, ay magkano naman ang binibigay? Ito po ay base sa sinabi sa akin ng korektor dati. So, ang binibigay sa PCSO, mula sa talagang totoong kita na 1 billion ay 188 million pesos lamang kada buwan. So, kung nakita ay 1 billion kada buwan, ibig sabihin, lugi na naman ang pamahalaan. At ang kumikita dyan sa ngayon, siyempre, si Cesar Kiambao. Kasi siya ang franchise holder ata. Yan siya sabi sa akin. Anyway, kung gano'n ang nangyari, sa 188 million na binibigay ni Cesar Kiambao sa PCSO, 188 million dyan, binibigay po ng PCSO kada buwan kay Raffy Tulfo. Yan, kahit kasuhan pa ko ni Raffy Tulfo niyan. Binibigay po kay Raffy Tulfo 5 million kada buwan. So, kung ganoon pala, bago pala inimbestigahan ni Raffy Tulfo ang alingas-ngas doon sa PCSO na mga fake winners ang lumalabas, ay dati na po siya sa panahon pa ni Duterte ay tumatanggap na siya ng 5 million kada buwan mula sa PCSO. Hanggat sa panahon ni Bongbong, tumatanggap pa rin siya ng 5 million kada buwan. So, diyan kayo magugulat. Kung mayaman siya ngayon, nagsimula lamang yan sa pagiging broadcaster. Saan ba siya kukuha ng pera para makabili ng saan, kung ano-ano? Ibig sabihin, every step of the way yung tao, nagmula ka sa mahirap, ay paunti-unti. Kung yayaman ka man, dapat meron kang negosyo. Tanong, ano ba ang negosyo meron si Tulfo? Sagutin, tingnan na rin natin, pati si Erwin, si Ben Tulfo, si Ramon Tulfo, ano bang negosyo meron sila? At bakit sobrang yaman sila sa ngayon? So, ibig sabihin, may katotohanan yung sinisiwalat noon, yung namatay na Sining Santos. Ang vlogs niya ngayon ay hindi pa rin matatanggal nandyan sa blogspot. Na kung saan sinisiwalat niya, dinidetalye niya na kumukubra ng 600,000 kada buwan ang mga Tulfo brothers mula sa Bureau of Customs. Lumayo tayo dyan. PCSO, STL tayo ngayon. Sa STL, 5 million a month. Si Raffy Tulfo lamang yun. Ngayon, kung 1 billion a month ang kinikita ng STL sa Pangasinan, normally po, ang kumukontrol dyan ay kung sino ang gobernador. O kung si Cesar Kiambao man ang humawak, may basbas ito ni Gobernador Guico. Kaya nga gusto naman ng gagalaiti si Espino na dating gobernador na bumalik. Kasi ang target talaga ay hindi para matulungan ang kapwa niya Pangasinense o yung mga Ilocano sa Pangasinan. Kundi ang target niya dyan para makuha naman ang kontrol sa STL. Isa lang yan sa maraming dapat hinahangad ng kahit sinong gustong maging gobernador sa Pangasinan. At walang magkukontra dyan sa diskarte na hindi ibibigay lahat ng pera. Kumbaga lumalabas na 20% lamang
sa kinikita ng totoong bayad o totoong kita ng STL ay 20% tamang binibigay sa PCSO. So sa 20%, may ibibigay pa iba yung franchise holder ay magbibigay pa sa bawat congressman 6 million a month. Sa bawat congressman na 6 million a month ay kasama na po ang congressman ng party list. At kung Pangasinan ang pag-usapan natin, may dalawang party list dyan. Yung party list ng abono, tsaka party list ng ABI. Ano yung API? API. Ano ba yung party list ng API? So yung API, parang asosasyon. API, Abante, Pangasinan, Ilocano. Pero yung abono, kay So naman yan. Bawat ang API ay hindi tumatanggap ng 6 million. Hindi tinatanggap ang kanyang 6 million. 6 million naman. Ang abono ay tumatanggap ng kanyang 6 million a month. So ngayon, ang mga congressman na regular sa 6 na distrito ng Pangasinan, tumatanggap po sa tag-6 na milyon kada buwan. So lahat kayo dyan, mga congressman, you are free to file a case against me kung gusto niyo. So anyway, ang aking source naman ano lang naman, isa lang naman sa nangungulikta dyan. Okay, so ngayon, maliban dyan, ang members ng Games and Amusement Board sa chairman sa Senate, tumatanggap din. Si Rapi Tulfo tumatanggap din kasi by reason of his membership in the GAB. Ang alam ko, member dati dyan chairman dati yan si Lito Lapid. So kasama si Lito Lapid sa tumatanggap dyan. So kung ganun po, kailan po matatapos yung ganitong kasatanasan na nangyayari sa ating bansa? May katapusan ba ito? Sa tingin ko, mahirap. Kasi unang-una, yung lahat na nanghuhuli, mga pulis, binibigyan din ni Cesar Kiambao. Maliban sa congressman, binibigyan din ng mayor. So ang asawa niya, mayor sa Bayambang, Bayambang pinagmulan ng dugo ko. Mga dugong sentino dyan ang galing. Gobernador, hindi na diyan binigay kasi supposedly ang gobernador ay may hawak na tara. At inutusan lang si Kiambao. Binibigyan din ang vice governor at mga bukal o board members. Kaya happy all, walang magrereklamo. Ang mga media rin doon ay binibigyan din. Pero maliit lang, piyait-piyait lang kung tawagin. Ang malaki sa mga Tulfo. At si Kiambao, maliban sa binibigay ng PCSO na 5 million a month kay Rapi Tulfo, ay nagbibigay ng hiwalay na pera na 2 million a month kay Rapi Tulfo. Nagbibigay siya ng 2 million a month kay Erwin Tulfo. Nagbibigay rin ng hiwalay na 2 million a month kay Ben Tulfo. At another hiwalay na 2 million a month kay Ramon Tulfo. Ganun po ang kalakaran. The other day, kahapon, isiniwalat ko yung peryahan. Kagabi, yung peryahan kinikita sa peryahan. Malaking kinikita ng mga Tulfo dyan. Umabot hanggang 3 milyon kada buwan. Sa bawat region, sa Region 1, Region 2, Region 3. Paborito nila yung Ilocos Region. So ngayon, nung isang araw, pinag-usapan natin sakla. Alam mo yung mga, akala nyo maliit lang kinikita dyan. Malaki. Malaki na dihamak. So ngayon, itong STL, mas malaki sa lahat. At tandaan nyo, pinatay si General Barayoga. At ito po ang dahilan, STL. Ginawan lamang ng kwento na si General Barayoga ay involved sa drugs. At pinatukhang siya, pinapatay siya kay General Mendoza
na kumuha ng tao pa ay General Mendoza kundi Colonel Mendoza. At kumuha sila ng killer na taga Santa Mesa. Yan ang pumatay kay General Barayuga. Na noon ay nagsisilbi bilang corporate secretary ng board ng Philippine Charity Sweepstakes Office. At ang chair o general manager noon pala ng PCSO ay si Colonel Royena Garma. At ina-allege ng pumatay at ng Lieutenant Colonel na kumontak sa pumatay na tumanggap siya ng bayad mula kay Colonel Leonardo. Edelberto Leonardo. So, ganun po yung kwento, ang pagkapatay pala humaharang. Nagtitreten na mag-expose si General Barayuga. So, kung siya mag-expose, talagang matindi ang tiwala, ang kredibilidad niya kasi sekretary siya ng PCSO. At, mind you, ang totoong dahilan kung bakit inalis dyan si Alexander Balutan, General Alexander Balutan, yung STL din nakitaan. Sobrang laki ang kitaan sa STL. Sabi ko nga sa inyo 1 billion a month ang estimated income ng STL. Ang estimate na kabuang taya sa Pangasinan alone. Kung tingnan mo, saan ba nanggaling sa mga taya sa bawat bayan? Pero titingnan ko lang nakikita ko sa bawat lungsod. Sa lungsod ng Urdaneta, 4 na milyon kada araw ang kita ng STL sa 3 bula. Ang bula dyan, magsimula alas 10 ng umaga. Unang bula. Pangalawang bula, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Pangatlong bula, alas 7 ng gabi. Yan po. At mas malaki ang kita kapag Sabado o Linggo. At pinakamalaking kita ng STL ay kung araw ng sahuran, 15:30. At ang matindi pa ron, ayon sa aking report, ang lahat na nakatanggap sa ayuda, ginagamit ang ayuda sa pagtataya sa STL. Mga nakatanggap ng 4-piece, mga nakatanggap ng AKAP, nakatanggap ng AX, tinataya po sa STL. Ngayon, yung iba naman, kasi mahilig sa piryahan, ginagamit pantaya sa piryahan. Ang iba naman sa saklaan. Ganun po ba ang gusto natin na manatili tamad ang Pilipino, aasa sa ayuda tapos tataya-taya, mag-alat tsamba, hindi na magtatrabaho? Ganun po ang nakita natin na overall ugali ng Pilipino. Yan katotohanan na maraming tumataya sa mga game of blocks kagaya ng STL. Kagaya na sa mga up-up. Marami dyan mga bingo-bingo dyan. May tong-its din dyan. Mabayad ka, actual, tsaka isabong. Yan ang katotohanan na ang Pilipinas ay mga tamad ang Pilipino at umaasa sa swerte. Paano natin mababago ang isip na yan? Tigilan na lahat ng mga ito. Tigilan ang ayuda. Tigilan ang mga sugal, STL. Ang problema, paano mo titigilin? Kasi nagbibigay din sila sa pulis. Nagbibigay din sa NBI. Nagbibigay din sa ibang unit ng pulis. Nakakasar. And you know what? Ngayon, di ba sugal-sugal sa piryahan, sa sakla, sa STL? Di ba walang issue ng droga dyan? Akalain mo pati PDEA kasama sa monthly na binibigyan? NBI binibigyan din monthly. Yung NBI national tsaka NBI regional. Ang hindi lang nakatanggap dyan, yung Bureau of Fire Protection. Ang hindi ko alam, yung Bureau of Jail Management, siyempre, mga preso sa jail, nagtataya rin ng STL yan. Ganun na po kasama ang ating pamahalaan. Anong solusyon nito? Mismo senador, kasama sa hatian.
at pinakamalaki pa sa kanya. So sagutin nyo ito, I want an explanation from Erwin Tolpo, Rapi Tolpo, Ben Tolpo, tsaka Ramon Tolpo. Ito po ang aking nakuhang impormasyon ay it came from highly placed sources na willing magsalita sa kasakaling kakaso kayo sa akin. Sinusugal ko ito alang-alang sa pagmamahal ko sa ating bayan. Wherever it will bring me, I will comply with whatever circumstances that would occur. Kasi pag hindi ako magsalita, sino ang magsasalita? Kung hindi ko isiwalat ito, sino ang magsisiwalat? Wala po. Kumbaga, sabi ni Justice Antonio Carpio, wala na, nakasandal na ang likod natin ay nakasandal na sa pader. Kailangan lumaban na tayo, babaguhin na natin ang ating lipunan. Alam mo, yung sugal-sugal na pagpatakbo, pinaka-source yan ng abuso ng mga politiko. Ang mga politiko po ay gusto maging politiko sapagkat gusto nila makakuha ng share ng kikitain na milyon-milyon. Ang isang magandang halimbawa na kumikita sa STL ay si Ralph Wendell Tolpo. Nung hindi pa congressman yan, siya mismo nangungulikta. Siya mismo nangungulikta sa Quezon City. Akalain mo, tumakbo na siya, natalo pa niya yung kapatid ni Joyce Belmonte. Kalaban niya sa pagka-congressman. Ang galing. So ngayon, hindi na nakabarong na siya ngayon, mataba. Ang ginagawa niya ngayon ay kahit alam niya na bawal yung bus lane sa EDSA, ilang beses niyang nilabag yan. Tapos sabi ng tatay niya, okay lang, hindi naman natikita naman, nagbabayad naman ng fine. Ikaw, Rapi Tolpo, okay lang pala, total, pananagutan ko naman ng kasalanan, gagawa ko sa kasalanan. Parang gano'n ang argumento mo eh. So, bawal ang pagpatay ng tao. Papatay na lang ko tao, total, magpapakulong din ako. Parang gano'n ang argumento ni Rapi Tolpo. Anong klaseng mga utak meron kayo? Diba? Ito naman, siguro, may bayad siguro mula kay Rapi Tolpo, kay Erwin Tolpo, ito si Mr. Mark Gamboa na vlogger. Inanunsyo pa niya na natutuwa daw siya sa sinampang panukalang batas ni Erwin Tolpo na kung saan ay i-require na, mandatory na sa lahat ng public hospitals na meron silang mga gamot, meron mga ekwipo, lahat ng ekwipo sa laboratory. Actually, maganda siya. Pero but then, bakit kayo sumusuporta sa ayuda, sa AKAP? The only way for you to do it is to provide our public hospitals with funds to purchase all kinds of medicines. At may sariling pharmacy na libre ang lahat. Depende lamang sa mga reseta na ibibigay ng mga doktor nila. At dapat wala nang maraming tanungan. Libre naman yan. Kagaya sa ginagawa dyan sa Makati Life Medical Center. Pumila ako kasi wala naman akong income. Pumila ako. Libre laboratorio. Libre gamot. Libre doktor. Humingi pa ng sorry sa akin ang Makati Life kasi hindi nila naibigay ang lahat ng gamot. Pinapabalik pa ako kasi o-order pa sila ng bagong gamot. At yung gamot na binigay sa akin para sa sugar, mind you, hindi po yun generic. Branded pa. Gayon, paano nagawa ni Abi Binay yan? Makati Life ay kombinasyon ng pribadong korporasyon na life, ano yung pangalan ng korporasyon, at government na city government. So, nag-combine sila, pero bakit tayo bibigay ng libre?
Yun ka lang, pipila ka. Pero wala namang problema kung pipila ka eh. Akalain mo libre lahat. Regular ako dati na nung kumikita pa ko. Sa high precision ako lagi nagpapakuha. Yan pinakamura kasi sa privado na pa-laboratory. Hindi bumababa sa 20,000 ang gastos ko dyan. Pero dito sa Makati Life Medical Center, dyan sa kanto ng Metropolitan Avenue at saka Malugay Street, libre lahat, pati gamot. Nakangiti pa sa iyo ang lahat ng mga staff. Yung mga nurse na kumukuha ng dugo, nakangiti pa sa iyo. Very apologetic sila lahat. Yung mga kumukuha ng ECG, aba, asikaso ka. Ganon po sila. Pati yung kumukuha sa X-ray, aba, mga bababait. Sa MRI, sa CT scan. Ganon po. Sana, wala akong balak na ibubuto si Abby Binay sa pagkasenador. Pero sana naman, yung mga senador niya kung naisip na bakit ang gusto ko na case study pag-aralan, bakit nagawa ng Makati ang libre ang lahat? Yung malasakit tibong ko, wala yan. May yung mga PhilHealth, binabara na kanila, tinanggalan ng pundo. Pero bakit ito pinaka-importante po sa akin? Naniniwala ko kay Doc Willie Ong. Kaya sinusuportahan ko si Doc Willie Ong. Iboto niyo po siya pagka-senador. Ito ang pangarap ni Doc Willie Ong nung magkaroon siya ng cancer, nakita niya ang pagkakaiba. Nagpagamot siya sa Singapore. Ang layo ng pinagkaiba ng healthcare systems sa Singapore kumpara sa Pilipinas. Doon kahit foreigner siya, libre lahat. Chemotherapy, libre lahat. Na kung dito sa Pilipinas, milyon ang ubusin mo. At maghanap ka pa, iikot ka pa sa lahat ng politiko. Kagaya sa nangyari sa kapatid ko, sa nanay ko. Umiikot kami sa lahat ng politiko, magpapirma. Ano pinapapirma namin? Para makahingi kami ng ayuda para sa pang-ospital? Guarantee letter. Hindi kami bibigyan ng DSWD, ng endorsement na i-release sa ospital ang pera kung walang guarantee letter sa aming mga politiko. Ganon din po ang nangyari nung nanghingi kami ng pundo kay Sara Duterte sa Davao. Akalain mo, pumila ang kapatid ko. Ang haba ng pila, siguro mga 5 kilometro yung pila. Pag hindi ka maabutan sa pila, hindi ka masikaso sa Office of the Vice President, balik ka kinabukasan. 5 araw pumila ang aking kapatid sa opisina ni Sara Duterte. Bago nasikaso. Sa panahon na yon, ang hinihingi sa amin ng ospital, umaabot na po, higit 1 million na ang sinisigil. So nakakuha ang kapatid ko ng tulong mula sa Office of the Vice President. Magkano? 20,000 pesos. Pero kung gagawin itong ospital na libre sa lahat, magagawa sana. Kaya yung PCSO, yung STL, isang malaking source yan kung tama lamang at hindi binibigay sa bulsa ng mga politiko at mga abuso, mga media, kagaya sa mga Tolpo Brothers, ay sapat po yan para itayo ng ospital na malibre ang lahat. Libre ang gamot, libre ang doktor, libre ang pa-ospital mismo. Libre ang ekwipo na ginagamit. Kaya maawa naman kayo, Rapi Tulfo. Yung kinukuha mo ng 5 million a month mula sa PCSO, pag-isipan mo kung paano mo, i-donate mo na lang yan. Hindi na ako kakaso laban sa iyo ng corruption. I-donate mo yan sa pambili lahat ng gamot. Ano bang common na gamot ang kinakailangan sa bawat ospital? Sa Antipolo, bilib ako, kada distrito dyan, maraming ospital. Kasi doktor yung kanilang mayor, si Dr. Junjun Inares. Kaya lang, nabalitaan ko, maraming ang ospital, kulang naman ang doktor. Di ba? So, ito ngayon. Yung mga abogado, dati ako abogado kasi natanggalan ako lisensya. Kawawa. Gumawa si Lito Lapid ng batas
na magbibigay ng libreng serbisyo bawat abogado? Bakit hindi kayo gumawa ng batas na magbibigay ng libreng serbisyo ang bawat doktor, bawat engineer, bawat teacher, bawat nurse? Kawawa yung mga abogado. Palibasa, hindi nakatapos ng high school. Akala niya, ganun-ganun na lang. Ulitin ko lang. 30 minutes na ako. Si Rapi Tulfo po ay tumatanggap ng 5 milyon kada buwan mula sa PCSO mismo. Maliban dyan, tumatanggap din siya ng 2 milyon kada buwan mula kay Cesar Kembao na husband ni Mayor Nina Kembao dyan sa Bayambang, Pangasinan. At yung kapatid niya si Erwin, tumatanggap din 2 milyon kada buwan mula kay Cesar Kembao. Pati si Ben Tulfo, tumatanggap din ng 2 milyon kada buwan mula kay Cesar Kembao. Ganon din po si Ramon Tulfo. Yan po, bahala na kayo kung gusto niyo kumaso sa akin. Maya pagkat panapon sa mga kabalin ko. Crispin Rivera. Pag-usapan natin naman dyan sa sunod sa Pampanga. Sa Tarlac. Si Con Stevie, Jupiter Pluto. Nakaka-inspire po, Dr. Engineer Tuto, at sarap mabuhay kung maayos lahat ang sistema sa gobyerno katulad ng kwento mo sa Makati Medical Center. Hindi po Makati Medical Center, Makati Life Medical Center. Iba po yung Makati Medical Center. Ano po yun, Jupiter? Ano yun? Yung privado yung Makati Medical. Ang hindi privado, ang tawag na semi-private, semi-government ay yung Makati Life Medical Center. Siyempre, kailangan natin po yung mga magagaling na Pilipino ay dapat nanatiling buhay. Kagaya ko, sabihin ko lang magaling ako, kailangan manatili akong buhay, dapat up to 100 years old na bubuhay ako para makakatulong ako sa pagbablog, makatulong ako sa pagsasampa ng kaso sa Supreme Court para masawata yung mga abuso at makontra at at least ma-call ang attention, ang isipan ng lahat ng mga korap at abusado sa ating pamahalaan. Kaya I admire the principle when the Constitution says in the preamble, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of the divine providence. Ayan. Tapos, tandaan ninyo, kayong mga tao, nasa inyong kamay ang lahat ng kapangyarihan. At nasa inyong kamay din ang pagbabago. Kaya, ang wini-wish ko, hinuhope ko, na sa pamamagitan ng aking pagbablog, ang lahat na nakikinig sa akin ay magkaroon ng isang matalinong pagpipili na hindi kayang bilhin sa darating na butuhan. Never mind kung hindi lang ako sinama. Whatever is important is, I now give you those facts, those explanations, at mag-explain ako sa pinakalingwahe na maintindihan ninyo. Bihira lang ako mag-English. Kung minsan nakakalimot ako, nag-English ako. Para naman, ang objective ko, magagamit yung pinakakapangyarihan ninyo na may iluklok sa pwesto ang sinong tama. 2 lamang po ang pamantayan ninyo kung sino na ang dapat niyong piliin. Number 1, katapatan sa bayan. Ang isang taong matapat ay yung may integridad. Ayaw niya sirain ang kanyang dignidad. Ayaw sirain ang kanyang pangalan o apelyido ng kanyang pamilya. Makikita niyo po yan sa kanyang dating ginawa bago siya tumakbo. So, kasama na rin po dyan yung testing sa kanya. Pag magiging matapat ka, hindi ka po magnanakaw. So, wala kang kasong estafa. Wala kang rin kaso na pandarambong o pagnanakaw sa kahit anong unit ng pamahalaan o pribadong sistema. Yan po ang katapatan. Diyan natin susukatin. Ang ibig sabihin naman is, huwag tayo mag-antay na may mga taong maglalahad sa inyo kung ano ang pagkakatao ng bawat kandidato. Pagkatapos niyan, mapili niyo pagkatao, pangalawang criteria o pamantayan na dapat basihan niyo sa pagpipili niyo ay walang iba kundi kakayahan. Bubuto ka nga ng matapat na tao, wala namang kakayahan,
Zero. Kaya kailangan magsama yung katapatan at kakayahan. At ang kakayahan naman, magdidepende man yan kung sa anong pwesto siya tumatakbo. Kung pwesto sa Senado, sa Kongreso, sa pagsasagawa ng batas, hindi po papasa ang utak ni Erwin Tolpo, Ben Tolpo. Hindi rin papasa ang utak ni Bong Revilla. Kaya kita mo, ginawa ng batas, mga walang kwenta. Hindi rin papasa ang utak ni Lito Lapid. Hindi rin po papasa ang utak ng Rapi Tolpo na yan. Alam mo naman, maggagawa ng batas? Asan ka makakita ng batas? Ang proseso ng paggawa ng batas, matapos sa House, mababang kapulungan, at saka sa Senado, pagbanggain mo, kung may pagkakaiba, mag-reconcile sa Bicameral Conference Committee. At ibinigay yung batas niya, Seafarers Act, nandoon sa Office of the President. Alam mo nangyari? Binalik ni Bongbong Marcos at sa Bicameral Conference Committee, sabi niya, ayusin niyo muna ito bago ko pirmahan o ibeto. Yan po ang produkto ng mga taong walang alam sa batas. Ngayon, kung ginawa ni Bongbong na ibalik, ang tanong, bakit hindi niya ginawa ibalik? Yung sa budget na most corrupt budget of them all, na nagkaroon ng blanco na Bicameral Conference Committee report na dapat basihan ng General Appropriations Bill na kanyang pinirmahan. Doon pa lang, null-and-void na yan. Bakit hindi binalik ni Bongbong Marcos? Kasi gusto niya yung nakalagay na ayuda. In this nation of ours, there is nothing that you can rely on for our country to prosper and move forward. There is no other way except to educate your people and to establish that kind of attitude among all the citizens that they must not be lazy, that they must be entrepreneurial in spirit, that they must be positive and daring in attitude in order to gain success. Dapat kada individual. So, ibig sabihin, pag sinabi ko ganun, against the principle, yung pamimigay ng ayuda. Pag sinabi ko ganun, against the principle, yung tanggalan mo ng 12 billion budget ang education. At ipapataas mo yung budget ng DPWH dahil sa 288 billion na flood control projects. So that should be the ideal government that we must. Kaya tigilan mo na yan, Tolpo. Ibalik mo na yan, Erwin Tolpo, Rapi Tolpo. Kung tinatanggap mo, i-donate mo. Hindi na ako mag-question sa'yo. Saan i-donate? Kailan? Ang hirap ng sistema ito. Kayo-kayo na lang dyan kumikita. Natutuwa kayo. Huwag nyo nang antayin. Aabot na naman tayo sa kasukdulan at magrevolusyon naman Pilipino. Mr. Bongbong Marcos, hindi nangyari ito kung hindi mo pinirmahan yung budget bill. Hinayaan mo na lang sana, binalik mo, at hayaan mo na bumalik yung dating budget. Pagkatapos na magawa nila, pirmahan mo at tanggalin ang dating budget at mamayanin na ngayon ang bagong budget. Ngayon, ang inargumento nyo na kung matanggal ang 2025 na budget, babalik ang dating budget at gagamitin ni Sara Duterte ang dating budget na mataas ang nakalagay para sa kanya. Nagbuwari kayo. Tama ba yun ang inyong argumento na gagamitin lang ni Sara? My answer is this. Hindi po niya magagamit. Bakit? Lahat po ng release ng pera ay dadaan sa DBM. Hindi nyo muna i-release ang pera subject to the approval of the upcoming 2025 budget. So, in the name of prudence and in the name of diligence and to avoid wastage in government resources, the DBM is empowered to decide whether to release immediately the funds or not. That the DBM secretary is empowered also to say, let us wait for the upcoming budget. In the meantime, I will only release funds for the salaries of all employees and the actual operations expenses of the office na tinatawag dyan ay MOOE. Maintenance, operating, and other expenses.
So, ngayon, ang hinhope ko ngayon, today is February 3, I don't expect na magpapalabas pa ang Supreme Court ng TRO para ilagay ako bilang kandidato pagka-senador. I really hope and pray for that. And if it does not come, so be it. Let God do the rest. So, tawag na ako sa inyo. Shoutout na lang ako. Ricardo Aban, Sam Daniel, si Ricardo Aban ulit. Kaya itong mga takbong Senado, tapos may party list pa sa kampanya nila, grabe. So party list ginagamit na extension ng family dynasty. Tapos si Romeo Beron, si Bobby Sarmiento, kahit kilan hindi ko yan inidulo sa mga tulpo. Dr. Alison na po sana STL. Dapat Alison STL. Crispin Rivera, Mayap Abak, Dr. Engineer Bonyog Kausing, for Senator, mabuhay po kayo. Heriberto Filimon Indiapi, huwag nyo iboto mga tupo. Someday, tupo yun. Sam Daniel, kaya pala tinigil investigasyon sa PCC. Yan ang dahilan kung bakit tinigil ni Tulfo ang investigasyon sa mga fake Lotto winners. Dahil tumatanggap siya ng 5 milyon kada buwan mula sa STL, mula sa PCSO. Tapos Fortune, kaya pala tinigil, sinabi niya. Si Fortune, kaya pala bigla na lang tinigil ni Tulfo. Alam niyo na sagot. Alam na this. Erwin Varela, road to 72K. Salamat naman, magtataas na sana tayo. Christopher Talabukon, malapit na tayong gambling capital dahil sa daming sugal sa ating bansa. Sa daming politikong protekto. Dato Ali, Baydar Hanok, PH Update, Vlog, Pinas, Insider, News Vlog, at Yellow Advincula ng Didis Bladder, hindi natawag sa pangalan kasi ipatawag sa Congress bukas. Eddie Calato, dapat may ebidensya, hindi fake news, baka makasuhan. Walang problema sa kaso. I welcome them. I've been challenging them. I've even daring them. Frank Avilla, dinaig pa nila ang operasyon ng mafia gamit ang media. Tama po. Jupiter Pluto, marhay na aga po. Marhay na aga sa mga Bicolano na mga mahal ko. Larry Argiles, good morning, Attorney Toto from Davao City. Followers mo, I salute you na lumalaban ka. Eddie Calalo, dapat pala inilabas ang ebidensya ng makasuhan. Dato Ali Haidar Hanok, hindi po fake news, paalala lang bukas. Magaganap, sabi ng BBM Vlogger. Salamat po. JC James, attorney, kaya pala biglang yumaman ang mga magkakapatid kapag nagmumura o yumaman sa pagmumura. Tapos Mildred Lacadon, hay, nakakasawa na marinig lahat ng mga ganito. Nakakawalang pag-asa na talaga. Ano ba magagawa natin? Nasa kamay lamang po natin ang ating kinabukasan. Pag-asa ay nasa kamay ninyo. Gamitin ninyo iyong kamay sa pamamagitan ng pagboto ng tama ngayong May 2025, May 12. Si Jordan Fernie Pinto Sr. Okay ha? Good day, bossing. Ingat. God bless. Laban, Kabayan, Bunyog. Yon. Dato Ali Haidar Hanok. State witness bukas si Attorney Enzo Recto, Chris Olo at Mike Cervera ng BBM Vlogger. Ipatawag sa Congress bukas. Sorry po, netizen na panood ko lang kahapon. Salamat po. So, RC Eco, Elmer Balahuro, labas niyo po matibay na ebidensya. Okay, wala problema. Anchita Lua, iboto lahat ng bago para sa pagbabago. Tapos Jose Jolao, grabe. Second user, salamat. Eddie Calalo, dapat maging senador kayo na makatikim din kayo. O laban, nawawala. Mawala kasi ang pera nakakalinaw ng mata. Nakakalabo ng pag-iisip. Frank Avilla, Daser Corpus, hayom pa, otak talangka, music lover, pwede naman talagang libre ang serbisyong medikal kung hindi ninanakaw ang buwis ng bayan. Andoy Avilira, grabe naman ang claim nitong vlogger na ito. Unbelievable. Yan nga sinasabi mo, hintay mo na lang kayong kaso. Okay, welcome. Bert Basilio, salamat, may isang matapang na tulad mo. Bakit sino ba ibang media nagsisiwalat ng ganito? Wala, takot sila lahat kay Tulfo. Salamat, may isang matapang. Tiki, lumalaban sa mga tiwaling ugali ng mga tao. Mabuhay po kayo. Salamat po. Lex Ulin, good morning, Engineer Toto. Emmanuel, dapat ngayon, may misigan na yung
irregularidad ng mga tulpo. Sa akin lang, itigil na yung STL. Itigil na, hulihin na lahat ng nagpapirya. Hulihin ang lahat na nagpapasakla. Hulihin ang lahat ng waiting. At hulihin ang lahat hanggang, hindi nyo ba alam sa ngayon, illegal ang isabong, pero may sabong-sabong pa rin. Emmanuel, dapat ngayon may imbestigahan. Si Fernando Lantican, Sir Toto, good PM po, laging nanood sa inyo. Tama lang po yung ginagawa nyo para malaman ng taong bayan ang mga hindi magandang ginagawa ng mga nakapwesto. Mabuhay po kayo. Japi Arante Peñalosa, watching from Kiyot, Cebu. O maayong buntag, kaninyong diha. Amayong hapon na diay. No? Si Regine Ford, good afternoon. Antonio Vincesisa, mabuhay. Anchita Lua, sa daming pera ng PhilHealth, pwede naman libre lahat, lalo na kung bawasan ang maluhong benefits na pagtataas ng officials. Actually, mayroon akong panukalang batas dyan sana sa PhilHealth para maiba naman. Cons TV, wow, rapid tool po. Jupiter Pluto, nakaka-inspire po Dr. Engineer Toto. At sarap, mabuhay kung maayos lahat ng sistema sa gobyerno tulad ng kwento mo sa Makati Life Medical Center. Nakakatuwa kung ganyan. Sana libre lahat ng gamot at pa-check up, attorney. Maraming pera ang Pilipinas kaso napunta lang sa mga kurakot na politiko. Crispin Rivera, mayap agad panapon. Okay, Cons TV, para saan yung parang nagtanggap nila? Para sa bulsa nila. Veronica Santillan, taga-Bayambang po ako. Kababayan pala kita, taga-Bayambang ka pala. Oh, yan, si Mayor Kembao dyan, taga-Bayambang. Oh, Crispin Rivera, dito po sa Tarlac, pamilya na ang mga tumatakbong politiko. Tama. Okay, Salvi Santiago. Yes po, Pils needs you. Amorante Rone, sino na ang ilalaban, sir, sa mga DDS na 2028? Tulpo lang ang pwede. Ay, tulpo, lalong magiging kurakot ang bayan natin pag si Tulpo mananalo presidente. Pasensya na. Lalabanan ko talaga ng bukpukan yan. Good morning, Attorney Engineer Dr. Toto Causin. James Cabigas, salamat po, Attorney Dr. Toto Engineer Causin. Sa katotohanan, mabuhay po kayo. Birno Kasantilan, huwag na ibot kahit sino sa mga tulpo. Jupiter Pluto, okay po, Engineer Toto. Jose Habonete, Attorney Causin, good day po. Totoo lahat. Sabi nyo, tungkol sa mga Tulpo Brothers, dati naniniwala ako sa mga tulpo. Noon napanood si Percy Lapid tungkol sa mga tulpo, naniwala na ako. Percy Lapid, ingat po kayo lagi. Joel Kakafranca, laban lang ato ibulgar ang katotohanan. Cecil Esquivel, Dr. Toto, good day po sa inyo at family with the best of health. Kayo po pala lahat ng PCSO hearing, kaya pala ang lahat ng PCSO hearing ni Rapi Tulfo was aborted. The investigation, meron na po pala siyang monthly receipt ng lubricant money. O yun, lubricant money, grease money, pampadulas. Joel Kakapranca, Mario Torres, karamihan ng mga politiko gusto mamumuno, mga mapagkunwari, pag nagsalita, kala mo totoo, magsilbi sa taong bayan ang ginawa, tutulong lang ng konti, yan lang, tapos iba na ang ginagawa. Magpapayaman na siya, sasama sa mga kurap, makipagsabuatan sa corruption para makakalikom ng malaking pera at yumaman at ibang pera ihanda para pambili ng boto. Kaya wala talaga pagbabago sa pamamalakad sa gobyerno. Ang mahirap, lalo naghihirap, ang mayaman, lalong yumayaman. Ang eleksyon parang nakakontrol ng mga kurap, hindi mga tao. Cassandra Daisy, dinudukutan na nga ang mga Pilipino. Nga pa rin. Pastor Rodi Rabi, good morning. God bless you, sabi niya. Nelson Lirio, Engineer Dr. Kausing, talaga namang revolusyon ang solusyon sa problema ng bansa natin. Bawiin lahat ng dinambong nila kasama ang properties nila. Music lover, Helen Baguio, mabuhay. Pastor Rodi Rabi, stay safe, happy and prosperity to your life and family. Violeta Sardenia, grabe talaga yung magkakapatid na Tulfo. Gahaman sa pera, gagamitin ng mga Tulfo sa eleksyon. Sino pa? Si Merlin Aznar. Engineer Toto, kung di ka masali, so sad naman. Ngunit, kung ganun man, please continue vlogging para may katatakutan ang mga kalawag na nakaupo sa gobyerno. Tatakbo pa akong presidente sa 2028 kasi hindi na ako babalik. Can the Philippine citizenship of that Pogo boss
still be revoked. This is very concerning. Pwedeng kontrahin, mag-file ng petition sa Supreme Court. Ang hanapin natin kung hindi totoo ang pinagbasihan nila, then that will be declared null and void. Problema katoto, gamitin natin ang ating mga kamay sa pagboto. Madadali pa rin tayo sa tagi kumilik at nilang. May gagawin po ako, pinaka-importante sa lahat. After filing my case against Tulfo, bukas na lang siguro ko ipapainsampa kasi may ginagawa pa kong iba. Rene Garban, kailangan natin maghanap buhay din eh. Rene Garban, Sir Toto, maayong hapon. Sana araw-araw mo isisiwalat ang tungkol kay Tulfo na mga mandarambong din pala. Mabuhay po, Sir Toto. Virgilia Kalinsag, maayong aga, Toto Kausing, laban lang. Cassandra Daisy, ang gaganda, ang mga sasakyan ng mga Tulfo, galing pala sa perya. Oh, ngayon, paano na patunayan saan galing yan? Kung sa tama galing, wala naman silang trabaho, hindi naman sila abogado, hindi naman mga doktor, hindi naman negosyante. Saan nakukuha ng mga pera na? Ay. Ha? And then, a few moments later, may mga kotse na sila. Maswerte pala si Bato, hindi namatay sa helicopter crash. Kasama pala siya doon. Yung helicopter crash na nag-crash sa Nueva Ecija, babae yung piloto. Sayang. Piloto yun, mag-training ka, namatay lang. Piloto ni Willie Rebillame yun? Ayun. Babala na sa iyo yan, Willie Rebillame! Huwag ka magdala ng jacket sa Senado! Benj Pineda, thanks at tinabutan ko live mo, Senator Toto. Huwag mo silang tigilan na magiging maayos naman ang Pinas. Benj Pineda, meron po talaga din na po ako naman samampalataya sa mga Tulfo. Philly Aguilion, hello po. Salamat sa mga pagbubunyag ninyong matapang. PEC 0925, Rapi Tulfo is banking on the chismis of family life and gets a kick out of it like he is clean. Shame on him. Yes! Benj Pineda, noong marinig ko si Kapersi tungkol sa mga Tulfo, ay lalong di ko na sinisundan ang programa ng mga Tulfo. Benj Pineda, tama yan, Doktor Toto, tumatakbo ka pala pagka-presidente. Ikaw lang pag-asa namin para sa pagbabago. Lalabanan ko si Tulfo at saka si Sara Duterte. Sila lang naman na dalawa tatakbo eh. Kung si Tambaluslusan, kaya kong talunin yan. Pero itong dalawa, kailangan, kung hindi man ako mananalo, at least ibubulgar ko sila sa publiko. Ruel Cagbay, Jesse James, mabuhay kasi nito to, Benj Pineda, pero dapat matanggal na muna ang nasa Comelec ngayon. I'll do something else in order to do that. Okay? So magandang hapon po sa lahat. Maya pagkat panapon sa mga kabalin ko, na ibang malim, sa mga kapsat ko, sa lahat-lahat na. Maayong hapon, kaninyong tanan, sa inyo tanan. At magandang hapon, Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, Ben Tulfo, Ramon Tulfo, putol na kayo lahat.